Guys, welcome in this channel. This is a reading for Aries. Energy of Aries. Aries energy. Ini-isolate mo yung sarili mo. In a hermit mode. Meron kang inaalam mo din you, nag-introspect ka. May mga bagay na gusto kang malaman, gusto mong maliwanagan ka. See? May gusto kang malaman na nais mong maliwanagan. At pinag-focusan mo yun within you. Parang sinusearch mo yun within you. Nagfo-focus ka. Sa ngayon, para bang introvert. Maring hindi ka gaanong nakipagsalamuha sa iba dahil may mga bagay na gusto kang madiskubre, malaman. May mga gusto kang maintindihan. You're searching something. May gusto kang maklaruhan. Actually, habang ina-isolate mo yung sarili mo at may inaalam ka o may sinusearch ka within you, may pinag-iisipan ka na kung ano ba talaga ang totoo o ano ba talaga ang katotohanan. Hindi ka naman masaya eh. Pero you're really into it. Kung ano man yung sinesearch mo, kung ano man yung gusto mong maklaruhan ka, talagang nagfo-focus ka dyan. May mga gusto kang maklaruhan kahit hindi ka masaya. Siguro maging masaya ka or sobrang saya mo na pagka naklaruhan ka na o pag nalaman mo yung katotohanan o pag naliwanagan ka na. Ano maging result nitong pag-introspect mo, nitong pag-search mo, meron kang inaalam, meron kang sinesearch, may gusto kang maklaruhan, ano maging result mo? A message, fast action, fast movement. Pag naklaruhan ka na o naliwanagan ka, makapag-take ka na ng action, makapag-message ka na. Meron kang i-message or else meron mag-message sa'yo. Meron kang kukontakin o may kukontak sa'yo. Ganon. O meron kang gagawin na hindi ka na mag-hold back. You will act on right away. Ganon. You will message a person right away. Ganon. More information sa'yo. Sa mga next na mangyayari sa mga inaalam mo habang nag-introspect ka, maganda. Kaya maganda talagang maklaruhan. Yung clear yung discernment mo ba? Yung walang mga nagka-clouded din sa judgment mo. Kasi alam mo yung kung ano yung tamang aksyon. Yung kung ano talaga yung tama. Kasi sa mundong to, madami talagang deceit na magpa-clouded ng judgment na para maging mali ang mga desisyon, para hindi mo makita kung ano yung totoo, kung ano yung makabuti sa'yo, di ba? So yan, Ace of Pentacles, a new beginning.
opportunities, magbubukas yung mga bagong pintuan, ganyan. May mga mag-offer na opportunities sa'yo. There are opportunities na magbubukas. Or else may sisimulan ka na something grounded, stable. O pwede din pera ito na mag-umpisa na maging maliwanag na yung buhay mo, yung kinabukasan mo. Kasi isa ngayon, meron ka pang mga inaalam eh. Parang pwede din nagkukulong ka madalas o kahit minsan o lagi. Ganun, sa bahay mo o sa kung saan ka man, parang gusto mo mapag-isa kasi meron kang inaalam eh. Meron kang sinesearch, meron kang gusto malaman. This is a stable new beginning. Something solid, rounded. Pwede ding pera or wealth. More clarification with this Ace of Pentacles. Hindi to kasikatan, guys. Hindi to fame. Hindi to hindi siya sikat. Kung person to na mag-offer sa'yo, kunwari may mag-offer sa'yo ng offer, or else ay kung ikaw mo na mag-offer, baka yan yung inaalam mo, yung gusto mo maklaruhan kung mag-offer ka ba, mag-message ka ba sa person mo, kung tama ba yung gagawin mo. In the hermit mode. Pero, dito, if you're dealing with a person na nakarelasyon mo, or lalo kung yun ang pinag-isipan mo na i-message, kontakin, o kung yun man ang kukontak sa'yo, hindi siya sikat. May offer dito, lalo kung siya may offer sa'yo. Pero ano to committed. Kung person to may offer sa'yo na relationship, committed siya. Willing siya mag-commit or handa siya mag-commit sa'yo. Kasi, Ace of Pentacles, magkukommit to. Gusto niya talaga mag-umpisa na kayo ng something na grounded, stable. Pwede mag-umpisa na ng magsama, ganun, pamilya, magbuo ng pamilya, positive, new beginning kasi yellow, and may liwanag pa, maliwanag na buhay, and solid, firm yung kanyang desisyon. Pero hindi nga lang to sikat. Hindi siya sikat. Kung person ito, hindi siya sikat yung mag-offer sa'yo. Hindi siya famous. Hindi naman importante yung hindi famous. Hindi naman importante yung famous or hindi famous, di ba? Ang importante, yung mahal ka. Yung, kunwari, pagka nagkasakit ka, hindi ka niya pababayaan. Yung mahal ka. Hindi ka magsisisi na siya yung pinili mo o naging partner mo kasi hindi ka niya pababayaan. Kunwari kahit na pumangit pa ang mukha mo o tumanda ka na kayo, ganun. Tumanda ka na o kaya ay kunwari nagkasakit ka o malala mo, hindi. Alam mo yung makarely ka talaga na hindi ka niya pababayaan. Hindi ka magsisisi. Diba? Na siya yung pinili mo. Kahit hindi pa yan sikat, ano yung sikat o mayaman, hindi naman sa nandidiscourage siya. Kung selfish naman, diba? Kung hindi ka makatulong sa'yo, kung pinapabayaan ka, yung alam yung nahirapan ka, o nagdurusa ka, tapos wala kang tinutulong sa'yo, diba? Wala mang inaabot na tulong, hindi ka nga matulungan, hindi lang sa financial kung hindi ka naawa sa sitwasyon mo, kung hindi nga nag-e-effort sa'yo, di ba?
Pero I think there are people naman na mayaman and famous na may care naman sila sa kanilang loved ones. Pero example lang yun, yung kanina na aanin mo yung sikat, diba? Kasi ito hindi to sikat eh. So, diba? Kasi maraming taong gusto lang sikat, pero aanin mo ang sikat, no? Famous or mayaman, sabihin natin. Kung hindi nga tumutulong sa'yo, kung hindi ka maalala, yun nakikita niya nahirapan ka. Oh, mayaman nga siya kung hindi ka nang binibigyan ng pera. Kung nakita niyang nahirapan ka financially, hindi naman tumutulong, anin mo yun. Dahil lang may pagmalaki mo kasi sikat, kasi mayaman. Hindi ka matinutulungan eh. Wala namang care sa'yo eh. Di ba? Ito, willing to mag-commit kung person itong darating na ito. More information dito sa Ace of Pentacles. Ano mo yung sikat? Kung hindi nga importante ka sa buhay niya. Kung hindi ka naman pinapahalagahan. O, di ba? Ganun lang yun. So, yan. Sa panahon ngayon, madami ng sikat. Madami ng kilala. Sa Facebook pa lang eh. So, yan. Nine of Swords and Reverse. Mawala yung problema mo. Mawala yung pag-overthink mo. Dito pa lang parang nag-overthink ka na eh. Parang napapaisip. Mayroon ka talagang sinasadya na pag-isipan na iniisip mo, pinag-isipan mo, gusto mo paruhan, gusto mo maliwanagan eh. O, matapos na din sa wakas yung pag-overthink mo. Yung parang experience ka ng anxiety o nandun yung pagkabalisa, isip ka ng isip, magwakas na din yan. O kung na problema ka dahil may gusto kang malaman, actually kahit may gusto kang malaman, di ba, paisip ka talaga ng na hindi lang matagal, ulit-ulit. Lalo kung hindi ka sure, di ba? Mawala yung problema mo. Matanggal yung stress mo. Hindi ka na ma-depress. Hindi ka na mag-overthink pa. Maging positive na nga eh. Yung sisimulan mo. Pero kung tao ito na in-expect mo ng sikat, hindi yan. Hindi yan ang mag-offer sa'yo. If this is a huge offer or offer na new beginning na commitment, no? Magkukumit siya. Hindi siya sikat. Ano mo yung sikat? Madami talaga sa panahon ngayon gusto nila sikat, famous. Karamihan pa naman di sa paninira, no? Karamihan sa mga sikat, o kahit sa artista na lang guys ha. Hindi naman sila alam ako sa buhay ng iba. Kasi sa mga artista na lang, di ba? Pag mga artista, naghiwalayo lagi, no? Kasi palit-palit sila ng partner, o ganun yon. Napaka-toxic ng karamihan ng kanilang relationship. Kaya yung ibang artista, kahit yung Pilipino artista, ayaw nila makipag-jowa. Meron yan eh. Lalaki pa nga eh. Ayaw niya makipag-jowa, ayaw niya manligaw sa kapwa niya artista kasi nga, mauwi lang din sa hiwalayan. Kaya yung inasawa niya, ang gwapo pa nga nun eh. Ayaw ko nabagatin yung pangalan. Yung inasawa niya, ordinaryo lang. Hindi siya sikat yung inasawa niya. Kaya sila pa rin hanggang ngayon. Kumbaga hinanap niya forever na talaga. Ang forever na. Kaya ayaw niya ng kapwa niya artista. Sabi niya. Kasi mauwi lang din sa hiwalayan pag kapwa niya artista. Kasi alam niya yung ganong industry. Ganon. Ang importante, mahal ka. Na pag nagkasakit ka, hindi ka pababayaan. Kasi sa mundong to, hindi mo hawak ang mangyayari sa buhay mo.
There's ups and down minsan sa sa buhay ng tao eh. Yung kaya kang panindigan, yun ang importante. Yung kaya kang ipaglaban, panindigan. Siyempre, mahal ka talaga, no? May care sa'yo, hindi selfish. Palagahan ka, diba? Yun. Sino ba ang mag-o-offer sa'yo na possible talaga na sure na mag-offer sa'yo ng committed relationship? Yung magkukumit siya. Sino yung tao na yan? Queen of Wands. Someone attractive, ha? Attractive, positive, optimistic, charismatic, and goal-driven, fiery yung personality. Brave din to. May pangarap sa buhay. Hindi nawawala ng fire, passion, desire, goal. Ano pa? Kaso lang, malungkot siya. Hindi siya contented sa buhay niya. Hindi siya masaya, ha? Kahit na active to, ang tao na to, hindi siya masaya. Actually, merong gusto siya kasi attractive to eh. Pero mukhang ayaw niya or hindi siya interested sa offer na yan. Meron siyang gusto talaga o inantay o yun lang ang gusto niya talaga. Pwedeng ikaw yun. Na maging fulfilled siya, happy siya, masaya siya. Malungkot siya kasi hindi pa nag-invest or there's no equal give and take possible sa inyong dalawa, itong tao na to. Pero ano kaya mangyayari sa inyong dalawa nito? New beginning talaga, guys. New beginning. New love, new beginning. A new relationship. And this is maaring blessing na to galing sa kalangitan kasi may dove dito. Sumisimbolo yung dove ng Holy Spirit eh. Ayan. So maaring that is a blessing from God. Yung ganyan. Na yung relationship na yan na sisimula ninyo. That is a blessing. O itong tao na to, blessing na yan for you. Para tumagal yung relationship, guys, maging matyaga. Hindi na, may mga tao kasi na kunting bagay lang hiwalay agad, no? Lalo pag mature pa. Ganun. Kaya walay. Walay. Kadalasan yung lalaki ang mali talaga. Dahil na uso yung cheating. May babae din na cheat pero ewan ko ba. Para lang din. Minsan may babae din. Ganun ba? Yan. So, kunwari kung pinagpalit ka ng past person mo, kung naka-move on ka na din, di maghanap ka na lang, or kaya mag-aantay ka ng ibibigay sa'yo. Maring ito na yun, ibibigay sa'yo ng Diyos. Mas maganda pagaling sa Diyos. Kasi, hindi kanya bibigyan ng tarantado. Hindi kanya bibigyan ng, yung lulukuin ka, yung cheater, o yung iiwanan ka lang. Yun na talaga yung, kadalasan pang forever na.
yung magstay sa'yo, yung hindi ka niya pababayaan, yung mamahalin ka niya, pagaling sa Diyos yun. Yung tao na yun na ibibigay niya. Yan. Makarely ka talaga. Kasi dinami-dami ng tao sa mundo eh. Madaming makikilala. Kahit sino, madaming makikilala sa mundo. O hindi man Pinoy, hindi foreigner, di ba? Ang daming foreigner, iba-ibang lahi. Madaming tao sa mundo. Kung wala pa nahanap, lumabas ka lang sa lugar nyo. Baka doon mo mahanap yung the one. So, yan. Ito na lamang.